ay ganap ng 8:33 na umaga, pwedeng sa Sapsahod Saki. Ang kalusugan ay isang kayamanan higit na mahalaga kaysa sa anuman material na bagay. Gayunpaman, marami pa rin ang nagkakaroon ng agam-agam o nagbabaliwala sa regular nagpapacheck up. Ang simpleng hakbang na ito ay may malalim na kahalagahan. Hindi lamang para maiwasan ang mga sakit, kundi upang manatili ang isang masigla at protektibong pamumuhay. Para pag-usapan ito ay makakasama natin muli si Dr. Robert C. Alam ng lahat, ito ang aking best friend forever. Magandang umaga, Dr. Robert C. Magandang umaga po sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa ating serbisyo para sa health problem. Natin kasama si Dr. Robert C. Kasi ngayon may para kasama natin. Kasi ngayon, yan, marami na sakit. Ayan po, Dr. Robert C. Magandang umaga, bumati ka po na. Magandang umaga po. Medyo hindi magandang dating ng Wi-Fi ngayon. Pero magandang umaga po sa inyong lahat at muli ako'y nakagalak at nandito na naman tayo muli dito sa programa ni Dr. Hilda Ong. Yes, Doktor. Ang unang tanong natin, syempre, para alam ng mga nakikinig at manonood, bakit mahalaga ang magpapa-check up? Kahit wala, ang sabi niya, ay wala naman ako nararamdaman ng sakit eh. Bakit kailangan ko magpa-check up? Para lingit sa ating kaalaman, ang nagpapa-check up ito ay napaka-importante. Kasi lahat ng uri ng sakit ay merong sinatawag naming sintomas. Yung maliliit na sintomas, kapag kayo po ay nagkonsulta sa doktor, kaya niya i-connect doon sa kung anumang mga sakit na merong ganoon na sintomas. Kaya sa umpisa pa lang, maliliit sintomas pa lang, ay makukuha na natin kung ano ang magiging sanhi sa huli nitong sintomas na ito. Kaya very important magpa-check up. O tapos kasi meron tayong instance, di ba, meron tayong pasyente na sabi naman daw niya, wala talaga siya nararamdaman. Bakit kadalasan ganun ang nangyayari? Lalo na kapag nalaman na too late na at ang nakakalungkot pa, ito'y nagiging cancer pa. Kasi kadalasan, ang naiisip ng pasyente, wala siyang nararamdaman. Sa totoo lang, matagal na niya nararamdaman. Binabaliwala lang niya kasi nakumpisa yan sa maliit. Kaya kung nung maliit, kayang-kaya mo. Kaya sa isip mo, ay matagal ko na itong nararamdaman, wala naman nangyayari. Sa totoo lang, palala ng palala yung maliit na sintomas na nararanasan mo nung nakaraan na araw. Kaya nagragrabe. Kaya importante talaga ma-check up para mahuli kagad at masabihan kagad ng iyong manggagamot. At lagi kong binabanggit, kapag let's say, kapag meron silang blood discharge, let's say katulad doon sa asawa ko dati, kapag minsan pag bisipon siya, may kasamang dugo. So ito po ba ay alarming, di ba, na need magpa-check up din? Yes, yung pagtutugo sa ilong marami rin sanhi yan. Minsan mataas ang presyon mo, dudugo din yan. May tumutubo sa ilong mo, madugo yan. O kaya minsan naman kinalikot mo, dudugo din yan. Kaya ang daming dahilan. Kaya importante talaga magpa-check up para maihiwalay ng manggagamot kung ano talaga ang dahilan ba't ka nagdudugo. Sa ngayon, ang PhilHealth, meron na silang tinatawag na konsulta kung saan hinikayat niya na bawat Pilipino, lahat ng Pilipino ay magparehistro sa konsulta para wala na silang dahilan
na sasabihin nila, ay wala kaming pera pambayad sa doktor. So ano masasabi mo sa itong programa ng PhilHealth? Kumbaga sila ay talagang ito pinaka-proyekto nila na talagang ang announcement nila na magpa-register na sila sa mga consulta facility. Sa aking kaalaman tungkol dito sa konsulta ng PhilHealth, ito po ay isang napakamagandang programa ng ating bayan. Kasi po, nalalaman nyo, may kasabihan nga, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Ibig sabihin, yung maliit na halaga na igagastos mo sa konsulta ay mas malaking bagay kaysa yung gagastusin mo ikaw ay may sakit na. Ngayon, itong konsulta na ito, sa kaalaman ko kapag membro kayo nitong konsulta na ito, sa tamang clinic na accredited by PhilHealth, libre ang konsulta dito. Bukod dyan, pati yung ibang laboratory test at yung mga pangkaraniwang gamot para sa pangkaraniwang sakit na nararamdaman ngayon ng mga Pilipino. Walang bayad. May nabanggit, nakausap si Dr. Rosetta, meron siya nabanggit na isa sa nakikita daw niya, yung mahilig, yung tuwing pupunta sa banyo, yung noon nagpapasa ng dyaryo, doon naglalaro ng games, in short, talaga doon nakababad sa CR. So, anong masasabi mo dito sa komento na ito ay isang hindi magandang kaugalian? Hindi ko po masyadong hindi maganda ang dating. Anong sabi ni Dr. Tan? Sabi ni Dr. Tan, ang isa sa nakikita daw nila na nagiging isang masamang habit na isang tao, yung madalas nasa CR, doon nagbabasa ng dyaryo, nagdalaw ng games. Okay naman, parang in short, doon ka tatagalan sa CR. Ano masasabi mo doon? Yung matagal ka sa trono, hindi maganda po yan. Kasi lalo na kung meron kang binabasa o meron kang kausap o nakikinig ka sa radyo, yung mga bagay na yan, pwede mo naman gawin wala sa trono. Kaya kapag nasanay kayo dyan, hanggat hindi pa kayo natatapos, nakaupo pa rin kayo. Sa lingit sa kaalaman ng ordinaryong tao, kadalasan, yung puwit natin, bukas-sara, bukas-sara, bukas-sara. Ngayon, may dumi man o wala, kapag nakaupo ka, ang tendency niyan ay bukas-sara, bukas-sara. Kaya madalas sa aking mga pasyente, kadalasan nakakaroon ng almoranas yan dahil yung puwit bukas-sara, bukas-sara, na wala naman lumalabas. Kaya naapektado yung mga blood vessel, yung ugat dyan na paligid sa ating puwitan. Ngayon, yung mga sinasabing mga nakakaroon pa ng ibang sakit, sanhi yan, isa sa mga simptomas yan ng mga may nangyayari sa itaas ng puwit tulad ng colon, yung malaking bituka. Ngayon, para nandito na rin lang tayo sa malaking bituka, kapag ang inyong dumi ay madalas tuyot at saka parang dumi ng kambing, ay kailangan magpa-check up na kayo. Isa sa mga simptomas yan na cancer sa malaking bituka. So, ibig sabihin, Dr. C, kahit na araw-araw sila nagdudumi, o sabihin, katulad ng isang case natin, ang sabi niya sa akin, twice a day daw siya nagdudumi. Pero ang tanong ko, anong size? Sabi ko ba, size pa ng aso, pusa? Sabi na, mas maliit pa. So, in short, kasi hindi ko nakita yung sa kambing. So, in short, kapag ang size ay hindi normal, dapat mag-ano na sila, magpa-check up na. Opo. Ang dumi natin, kadalasan, pagka dumi-dumi tayo,
ay dapat yung swabe, yung hindi ka umiire, yun ay normal. Ngunit, ang pagdudumi ay may connection naman sa ating pagkakain. Kaya importante na tinuturuan tayo ng magulang natin kumain ng maraming gulay. Kasi kapag gulay ang kinain mo, maraming fiber siya. Ngayon, yung dumi natin sa bituka, kunyari 2 inches o 1.5 inch. Ngayon, kung puro fiber, bago siya lumabas sa ating puwitan, yan ay kinokompress ng ating puwitan, yung pinakatumbong. Kaya kung hindi siya solid, kaya niya i-compress. Kaya yung pagdumi mo, swabe ang labas. Ngayon, kung puro kinain mo, puro karne, solid yan. Kaya kung ano man ang size niya sa malaking bituka, pagbaba sa puwitan mo, yun din ang size niya. Kaya hirap na hirap ka dumumi kasi hindi niya kaya pitpitin bago lumabas. Kaya isa yan sa sintomas. Ngayon, kung 2 beses ka dumumi, na wala ka namang dahilan at kailangan dumumi ka ng 2 beses, kailangan magpa-check up ka rin. Kasi kadalasan dapat once a day ang pagdudumi natin. Siyempre, kung 2 beses, depende yan sa kinain. Ngayon, pag ang kinain mo ay puro mga gulay, pwedeng dumalas, madagdagan ng isang pagdudumi. Ngayon, kapag 3, 4, alam na natin, baka nagtatae naman yun. Alam naman natin pag tayo ay nagtatae. Pero kung yung mga normal na maraming beses dumumi, hindi naman nagbabago sa yung kinakain, kailangan magpakonsulta ka. Kasi ang dapat yan, once a day. Kapag inaaraw-araw ka, 2 or 3 times a day, maghinala ka na, baka may nangyayari. Ano ba? Kasi ang iba, sila constipated. So, ginagawa nila, iinom sila ng mga prune juice o bibili sila ng pampapunda. Ito dapat how long lang matagalan. At tulad na sinasabi ko, ang pagdudumi natin, yan ay kaagibat yan sa kung ano ang kinakain natin. Ngayon, kapag constipated ka at matigas ang iyong dumi, malalaman mo kung nararapat ba siya matigas o hindi. Kasi kung ang lahat na kinakain mo ay puro karne, ganun talaga, titigas ang iyong dumi. Kaya sinasabi natin, kailangan alakipan natin ng gulay para yung dumi mo magiging soft para pag dumi ay kaya i-compress at ilabas kagad. Hindi nahihirapan ng ating malaking bituka. Kasi kapag laging matigas ang bituka mo, ay unang-unang sandi na lalabas yan ay almoranas. Susunod, kung ano-ano pang gas-gas dyan sa loob, yan ay pwedeng maging sandi kung ano-ano pang tumubo. So, ay mga hindi mahilig ng gulay, so yan ang kadalasan ang nakakaroon problema. Kaya sila ay constipated. Oo. Ang tao hindi kumakain ng gulay kadalasan constipated, matigas ang dumi o konti ang dumi. Kaya hindi natin tuloy malalaman kung ikaw ay may sakit o hindi. Kaya kailangan regular na pag kumain, haluan mo ng gulay para regular meron tayong wastong substance material para idumi natin araw-araw. Kasi kung puro karne ang kinakain mo, minsan hindi ka dudumi sa isang araw. Dahil kung puro karne ang kinain mo, sisip-sipin ng katawan yung lahat na sustansya na nanggaling sa karne, which is protein. Wala siyang fiber. Kaya ang mangyayari niyan, yung dumi mo, titigas kasi kukunti. Kukunti lang. Siyempre, hindi mo idudumi yan kung kukunti lang ang naipon. Kailangan marami. Kung puro protein kinain mo, baka 2 o 3 araw bago siya makaform ng isang dangkal o 2 dangkal na dumi para idumi natin. Kaya kailangan mo talaga ang fiber, pangpadagdag yan at saka pangpalambot doon sa dumi.
At isa pang nagiging reason bakit ayaw ng isang tao magpa-check up. Kasi ang sabi nila, kapag daw sila na-check up, mamaya kung ano na sabihin ng mga doktor na meron siyang ganitong sakit, tapos gano'n na, tapos siyempre maraming napapagawa sa kanya. So, imbis na nananahimik siya, nagtatrabaho siya, tapos bigla sasabihin ng doktor, na ayan na, sabihin may sakit na ako, bigla na ako pasok ng ospital. Yan ang nasa mentality ng tao. Okay naman, takot sila sa karayom. Kaya ayaw nila pagpunta. Yan ang isang magandang tanong na nakakatawa naman. Karamihan ng mga pasyente, lalo na yung mga may edad, na sasabihin niya, ay papacheck up ako, tagal-tagal ko na, wala akong sakit. Mamaya, nagpa-check up ako, malaman pa, may sakit. Wala nga katulad ni ganun. Okay, nagpa-check up, nalaman tuloy may sakit siya, ganun. Hindi po yun. Tayo ay nagpapacheck up para unahan natin lumala yung mga simptomas. Kasi sa katagalan ng mga simptomas, nag-umpisa sa maliliit na bagay lang, na inaakala natin normal. Hindi ho. Yan po ay nadadagdagan yan sa bawat ng tao. Araw-araw. Yes. Isa sa magandang halimbawa, Dr. C, di ba meron tayong isang case na inuubo sipon. Tapos sabi niya, sige, magpa-check up na sa laboratory. So nagpa-check up sila. So isa sa nakita sa kanyang CBC ay sobrang baba ang kanyang hemoglobin. So ito ang dahil dito sa pag-check niya sa pag-CBC niya, nakita sobrang baba ang kanyang hemoglobin, kaya siya ay tinatakbo sa ospital para sa blood transfusion. Kung hindi siya nagpa-check up, kundi ang sinabi ng asawa niya, kasi basta parang sila may tinatrangkaso. Kung sakaling hindi sila nagpa-check up, ito baka magiging mas malala pa. Hindi po ba, Dr. C? Ganito po yan, yung tulad ng sinasabi ko, kapag hindi ka nagpa-check up, akala mo yung mga nararamdam mo na maliliit na bagay ay normal lang sa'yo. Sa totoo lang, hindi yan normal sa'yo. Dahil maliit na bagay pa lang yan na kaya pa ng katawan mo. Dadating ng araw, hindi mo nakakayanin dahil palala na siya ng palala. Kaya kung maaga mo na ramdaman, tayo ay malulunasan kagad pagka nagpa-check up ka sa doktor. Malalaman agad na habang maliit pa o hindi pa malala yung sakit mo. Yung nakasimptomas na nararamdaman natin, hindi simptomas yan. Sa totoo lang, yan ay umpisa ng sakit kung ano man yun na nangyayari sa atin. Ito po sa kapag tinatrangkaso sa isang tao, kadalasan nagsiself-medication. So kapag ganyan, kapag sinisipon, kakain ka ng pangsipon, kapag nilalagnat, kakain ka ng paracetamol. Pero ito dapat how many days na sa pagitan ng kapag nakita mo na walang improvement, dapat magpakonsulta na sila. Ganito yan. Kapag uminom ka yung mga pangkaraniwan, mga paracetamol, acetaminophen para sa lagnat yan, sa totoo lang, sa loob lang ng isang araw, mararamdaman mo na yung epekto ng gamot. Ngayon, kung 2 o 3 araw, walang epekto, dapat maghinala na tayo. Meron pang ibang sanhi. Kaya kailangan magpakonsulta na yan. 2-3 araw na paracetamol. Hindi na maganda yan. Hindi na siya ordinaryong sinasabi natin colds and fever. Iba na yan. Baka meron pang ibang sakit na nagkukos niyang continuous fever na yan. Ito na sa age, sinasabi natin na mas kailangan nilang maka-endoscopy o colonoscopy. Yung isa ngayon, based sa health daw sa mga doktor. Sabi daw nila, masyadong mataas na raw ang rate nila sa mga meron colon cancer. So, pero ngayon nakikita natin, pabata na colon cancer.
Pero kaya sa namin, nagkwento siya, anak niya ay 21 years old lang. Nung natuklasan siya may colorectal cancer, masyado daw, ang bilis daw, na-shock daw sila sa loob ng 6 na buwan, namatay ang kanyang anak. So, pagka ganito, baka kapag ilang taon na sasabihin natin na, lalo na kung meron na isa sa kanila na nakaroon na ganung klaseng cancer, dapat mga ilang taon, dapat magpa-endoscopy na sila, magpa-colonoscopy na sila. Ganito yan, sa mga sakit, meron tayong dalawang bracket yan. Yung number 1, yung hereditary na sakit. Ibig sabihin, kung anong meron ng magulang mo, magkakaroon ka niyan. Pag-isipan mo na kagad ng malalim yan. Pangalawang uri ay yung familial. Ibig sabihin, kung ang magulang mo meron, mas malaki ang tsansa mo na magkakaroon ka rin. Ngayon, kadalasan ang mga sakit natin, bihira yung hereditary. Kasi yung hereditary, bata ka parang, malalaman na kagad ng doktor yan. Itong familial, kaya kailangan alamin mo kung ano ang kadalasan na sakit sa pamilya natin o mga kamag-anakan natin na malapit na kamag-anakan. Ibig sabihin, kung ano ang sakit niya, mas malaki ang tsansa mo na magkakaroon. Ngayon, yung mga sinasabi natin, bata pa siya, ay nagpa-colonoscopy, nagpasilip ng puwet, ay natuklasan na mayroon siyang cancer. Yun na ang sinasabi natin, kailangan maaga ka magpapacheck up para maagapan kung ano man ang sanhi na yan habang maaga pa para hindi lumala. Yun lang ang pinaka-importante, yung magpa-check up. Kaya dito sa taksa natin ngayon, ang gusto nating ipaalam sa matla ay kailangan magpakonsulta ng maaga. Huwag nating pababayaan o binabaliwala yung mga maliliit na bagay na inaakala natin na kaya natin noon. Sa totoo lang, hindi mo kinaya yan kasi maliit pa lang yan. Hindi pa siya na-focus ng discomfort para sa'yo. Kapag lumala na yan, magkakaroon ka ng discomfort. Saka ka pupunta sa doktor. Minsan, it's too late. Kaya kailangan, maliit pa lang nararamdaman. Kung palaging ganoon ang isang bagay, magpakonsulta ka habang maliit para mahuli kagad natin ano ang dahilan. Oo, at ang isa pa, Doc, ito, sa ano mo na to, nasa linya mo. Maraming mga, actually meron sa lalaki pero bihira lang. Maraming kababaihan na kapag meron silang nakapa na bukol, ay takot na. Ayaw sabihin, ayaw pumunta sa doktor. At dahil nga, takot daw sila sa operasyon. Takot sila na daw. So, ilan na nakita ko na sa takot, dinihin niya, ayaw niya sabihin. Kaya ngayon, tendency ngayon, nagpapakimo at yung kanyang breast ay puro sugat na kailangan ng daily, daily basis pa. Hindi maoperahan parang pinalala. So, ito ay isa na naman alala mga kababayan na dapat nila regular na sine-check kung meron silang mabukol. Oo. Alam mo, itong panahon natin ito, kapag ang isang babae ay namatay sa cancer ng dibdib sa suso, walang iba ang sisisihin kundi siya rin. Kasi laganap na ang ating siyensya kung paano natin susukpuin yan. Dahil sa akin, kapag meron tayong nakapa na bukol sa breast, sa dibdib, ay oras na makapa mo, ibig sabihin, malaki-laki na yan. Yung mga nagpapamamograph na yung malilit na hindi nakakapa, pwede po natin subaybayan yan. Sa palaging nagpapacheck up. Pero since I'm a surgeon, kapag may nakapa ako, oras na makapa ako siya, hanggat maaari, operahin na lang natin. Ang sabi naman ng iba, maliit pa naman,
Eh sa totoo lang, wala naman akong nakitang sakit na umpisa sa malaki tapos lumiit eh. Lahat ng mag-umpisa sa maliit eh. Kaya alam natin, pag maliit, papunta sa palaki. Eh habang maaga pa, alisin na natin. Kasi pag maaga ka nagpa-opera sa dikit, meron kang dalawang advantage. Number one, pag inopera natin yan at hindi siya masama, ay dapat masaya ka. Dahil hindi na siya lalaki at maliit yan. At maliit pa rin ang sugat yung hiwa. Pangalawa, kung siya naman ay masama, lalo nang magpapasalamat ka. Dahil nakuha na natin habang maaga pa at hindi pa siya humahawa sa katabing structure na. Kaya, ito lang masasabi ko sa ating mga kababaihan. Kapag meron kang nakapa na bukol sa dibdib, hanggat mari kung kaya, ipa-opera na yan para nakakasiguro tayo. Ano gagawin mo? Itatago mo yung bukol sa dibdib mo. Eh wala namang ibang patunguhan yan kundi palaki ng palaki. At isa pa, kung masama yan, by the time na malaki yan, nag-spread na siya sa ibang lugar. Tapos na ang usapan. Lalo na, di ba, hindi naman ang bukol ay sinasabi ng cancer. Katulad sa akin before, parang nung nagpa-ultrasound ako nung sa mammogram, may nakita. Pero sabi na ba that time si Dr. Samuel, sabi niya, tanggalin na lang natin Hilda. So, ano lang siya, outpatient. Tapos, balik lang ang hiwa niya. So, nakakapa na maliit, na. Kesa tayo na malaki, sobrang laki na rin ang baka isang breast mo matatanggal na. Bakit kailangan mo pahintayin na maging ganun kalala? At iba naman, katulad na kanina, hindi na siya operahan. Nauna na ang chemo, nauna na ang radiation therapy, bago siya pwede operahan. Hindi lang hira, napakamahal, di ba? Pagpagamot kayo kapag ka merong breast cancer. So, ito ang number one na gusto kong, lalo na sa mga kababaihan, kasi talagang sobrang dami na talaga na merong breast CA ngayon. Alam mo, yung bagay na yan, sa totoo lang, kasi well-informed, laganap na yung kaalaman natin tungkol dito sa breast cancer. Kaya dumadami na rin ang nakukuha natin na breast cancer kahit nasa lalaki. Ngayon, mas importante pag-usapan natin yung sa babae. Kasi 99% yan sa babae. Ngayon, ito sa babae, kaya sinasabi ko, habang maliit pa, kung nakakapa, operahin na natin. Yung mga nakikita natin sa mammography na maliliit na hindi nakakapa ng yung doktor, ay kailangan subaybayan yan. Kailangan subaybayan yan. Inuulit ko, subaybayan yan. Kasi dadating na araw, buhay mo yan. Dito naman sa lalaki, dahil sa well-informed ng tao ngayon, akala ng mga lalaki na pag may medical mission ako, mataba lang siya, kaya yung suso niya ay malaki. Kapag kinakapa ko, medyo matigas-tigas. Kaya yun, natuturuan na rin unti-unti yung mga lalaki. Kaya marami na rin lalaki, pag nakakapa nila yung dikit nila, lalo na yung sa around the nipple, nakukonsulta na rin. Ibig sabihin, maganda na ang ating kaalaman o ang ating dissemination ng kung paano ma-detect yung early detection of breast cancer sa lalaki man o sa babae. Ngayon, sa mga babae, uulitin ko, pagka meron kayong naramdaman na may bukol, pa-opera nyo na. Pa-opera nyo na habang maaga. Dahil kayang-kaya sagutin yan ng PhilHealth kapag maliit pa lang yung bukol. Kapag malaki, hospital ka na, hindi na outpatient, inpatient ka na. At itong tanong ko, Dok, bakit sa ngayon, pababa ng edad ang mga nakakaroon ng iba't ibang sakit? Dati-dati, tinutuloy natin, ito ay sakit ng matatanda na. Kapag matanda na, natural, mga matatanda, meron na alta presyon, may diabetes, sakit sa puso.
Ito rin ngayon, ito tumatama na sa mga kabataan. Sa totoo lang, number one yan, sa diet natin. Dahil masyadong advanced na tayo ngayon, kung ano-ano ng chemical lang na-discover, pang paganda, pang pasarap, na hindi mo naman, kung itong ingredients na ito ay galing sa organic or inorganic. Yung mga organic na sinasabi natin, yung galing sa hayop o sa halaman. Yung inorganic, galing doon sa mga oil product o yung mga chemical na na-discover dahil sa chemical reaction. Ngayon, yan ay kadalasan nakahalo na ngayon yan sa mga pagkain natin. Ngayon, yung edad natin, katulad ko, itong edad ko ito, nung bata ako, wala kami masyadong nakakain ng mga ganyan na pagkain na napakasarap, napaka-crunchy, napakagandang tignan. Kasi kadalasan panahon namin, ang kinakain namin, puro organic. Ngayon, yung mga bata, hindi. Maraming kinakain na kung ano-ano. Gusto nila masarap, maganda, mabango, kung gano'n. Marami dyan, mga inorganic. Ngayon, natuklasan na ngayon. Katulad ng, ito ngayon, yung natuklasan ngayon, yung pati yung alcohol, nakakakos ng cancer. Isipin mo, ngayon, sasabihin naman ng karamihan ng tao, bata pa nga, nagtotagay na kami, hanggang ngayon, buhay pa ako. Ngayon, naramdaman na ang alcohol, nag-i-increase ng cause ng cancer. Kaya sa US ngayon, pinaplano nila na maglalagay din ng katulad sa sigarilyo. Is dangerous to may cause cancer or dangerous to your life or whatever. Kailangan nakalagay, may label na yan. May cause cancer o ano. Saka ngayon, yung mga kulay, merong pang isa, plano nila ipagbawal yung red dye, yung pangpakula sa mga pagkain. Kadalasan yung mga pagkain natin ng mga mapula na maganda, ang ganda. Ang tawag yan yung red dye. Yung red dye na yan, precursor niyan, galing yan sa petrolyo. Isipin nyo, is kakainin mo yung petrolyo. Kaya isa sa mga causes yan. Kaya number one yan, nasa diet. Saka isa pa, yung iba bang sakit, sedentary. Bakit? May television tayo, may computer, may cellphone, may gadget. Wala ka nang ginawa. Kapag yan ang inaatupakan mo araw-araw, yung buhay mo ay magiging sedentary. Ibig sabihin, hindi ka magalaw. Ibig sabihin, hindi ka nag-exercise. Lingit sa inyong kaalaman na napag-alaman na rin ngayon, kapag ang tao ay araw-araw umaakyat sa hagdanan, nakaka-decrease ng 20 to 30% na heart disease. Yun lang pag-aakyat mo ng hagdanan araw-araw. Nung bata pa kami, wala na elevator ang mga bahay. Araw-araw, akyat baba. Malalaman mo yung mga taong akyat baba, ay malakas ang resistensya niyan. Kaysa yung mga taong hindi umakyat ng hagdanan, hihingalin yung mga taong yan kahit na mas bata pa sa'yo. Kaya isa yan, tanda natin, dahil sa ating pagkain, dahil sa ating diet, dahil sa ingredients, at dahil sa marami tayong gadget, yan ang nag-focus kayo na bumababa ang edad ng tao na may sakit. Hindi katulad noon, yung mga 40 plus, 50 plus, saka na umpisa lumalabas yung mga sakit. Ngayon, bumababa na yung edad, pababa. Of course, siyempre, hindi kasali natin doon na yung siyensya natin, malaking improvement, kaya maaga nadidetect. At isa pa, kasi yung mga tao, marami nang maaga napapakonsulta. Kaya nakikita agad yung sakit. Kaya balik na naman tayo sa usapan, magpakonsulta ng maaga habang malilipa ang simptomas na nararamdaman. Kaya talaga maganda itong programa ng PhilHealth na para talaga magpakonsulta. Pero kung sakali naman, katulad sinasabi ko kanina na wala naman sila nararamdaman, kasi sila magpakonsulta sa doktor. Tapos tanongin ng doktor, bakit ka nagpakonsulta?
Ano sasabihin ng isang pasyente na dahil napanood niya ang ating programa na napag-uusapan natin na mas maganda konsulta kasi di ba sabi niya, wala man ako nararamdaman bakit kailangan ko magpatingin sa doktor? Alam nyo, minsan talaga kami mga doktor, lalo na kung kami busy, minsan naiinis kami yung taong tinatawag namin schizophrenic, yung masyadong maliit na bagay, nakukonsulta. Meron din ganyan na tao. Sobra, hypochondriac ang tawag natin dyan. Malilit na bagay lang na walang kaano-ano naman, kinukonek niya sa sakit. Ibang kasi yun, hypochondriac na yun. Ngayon, ang maganda dito sa programa ng konsulta na ito, kahit na nakakonsulta ka, ito ay kalakip ito doon sa programa ng konsulta. May sakit ka man, wala ka man sakit, importante na check up ka. Kasi ito ay free, kasama ng, pag sinabi natin free consultation, hindi free yan. Yan ay karapatan mo na binabayaran ng PhilHealth. Para sa'yo, free yan. Pero sa totoo lang, yan ay sagot ng PhilHealth. May bayad yan sa doktor. Yung laboratory, free. Hindi free yan. Kalakip din yan sa konsulta. Na yan ang programa na ginawa ng batas natin. At saka free medicine. Hindi free yan. Binabayaran ng PhilHealth yan. Para malaman ninyo. Hindi lahat ng sinasabi ninyo free ay free. Yan ay free para sa inyo. Pero sa gobyerno natin, serbisyo yan para sa mamamayan. Kasi po, kapag ang isang tao ay nagpapakonsulta, mura lang yung binabayad ng gobyerno para sa konsulta mo sa laboratory at sa gamot. Kaysa pag na-hospital ka na, alam mo naman kung ano nangyayari, daan-libo na yan. Sa pantala kung nagpakonsulta ka, mahal na yung 1,000. Sa gobyerno, sa 1,000 na lang ako kaysa sa 100,000. Yun ang importante doon. Tsaka kapag member ka ng konsulta, yung doktor hindi magagalit sa'yo. Kasi kasama talaga sa batas yan. At saka binabayaran naman ng doktor ano pa gusto niya? Ako, mas gusto ko ginagamot ko yung isang tao na walang sakit. Parang pag pumunta sa akin, nagkukonsulta, para lang kami nag-uusap-usap lang, nagkukwentuhan lang. Kaysa yung ayaw ko naman pumupunta sa akin lahat. Ay, alam mo, ito, may sakit kang ganyan. Pangit yun. Ay, wala, okay ka lang, ayos lang. O, dito po, masaya tayong maghihiwalay. Maaga pa, wala tayong sakit. O kung may sakit man, maaga natuklasan. Yan ang programa ng konsulta na dapat alamin ng madla. Apo, yan ang kahalagahan ng ngayon, pero itong konsulta ng PhilHealth, hindi ako kamagakan mag-check natin kung may sakit. Hintay na masakit sa hospital. Ano mas maganda, early detection, check up muna, papakonsulta o kung dahil ang sasabi na ay laki pa kaya sa doktor. Ngayon sa PhilHealth, libre konsulta na yan. Kaya first, ano ang yung parting words bago kita binawan? Ay, ang parting words natin kung ang pinag-uusapan natin ay ang konsulta ng PhilHealth. Ay isa lang masasabi ko. Maaga tayo magpakonsulta kasi lahat ng sakit ay hindi nakuumpisa sa malaki. Nakuumpisa yan sa maliit. Kapag maliit ang ating sakit, sandali lang gamutin yan ng mga manggagamot. Kapag malaki na yan, iba na yan. Hindi lang isang manggagamot. Minsan abutin ka ng mahigit 10 manggagamot. Diyan natuturere ang PhilHealth sa laki ng bayad sa sakit mo na kayang-kaya naman gamutin ng konsulta nung maliit na bagay pa lang yan. Kaya bukod diyan, siyempre, para sa kalusugan mo, para sa pamilya, para sa sarili mo, masaya tayo lahat na namubuhay, walang sakit. O kung meron man, maaga na agapan.
wala tayong ginagamot na malalang taong may sakit. Ganun lang yan, kasimple. Yan po. Maraming salamat po, Dr. C, sa oras na ibinigay mo sa akin at pero naman ibang topic kasi ako talaga clear mag-explain para at least ito ay hindi ang ating mga tagapanood at mga nakikinig dito sa DWBL. Maraming salamat po, Dr. C. Okay. Thank you everybody. Sana ay nakatulong itong programa natin sa inyong lahat. Sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, kasadaan naman natin ang mahalagang balita na dapat ninyong malaman ngayon araw na ito, araw ng Martes. Back to DWBL Studio.